Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay yung pong continuation kanina. No? Siguro kung di nyo pa napapanood yung maiksi nating vlog dyan, yung 9 minutes, yung panandalian lang po yung nasa labas tayo kasi busy po tayo this week. Ngayon nagkaroon tayo ng pagkakataon, makauwi, makapagpahinga at dugtungan lang natin yung video na yon. Kumbaga part 2 ito kasi parang bitin na bitin tayo sa pang bibira dito sa kupal na ito, yung totoong budulero, no? Na ito ba ay senador o lawyer o defender ni Kibuloy? Nagsenador ba ito para sa iilang grupo, sa iilang tao lamang, hindi para maging senador ng bansang Pilipinas? Siguro alam nyo na yung pinaggagawa nito. Imbis na magtrabaho para magsulat ng batas, ang ginagawa ay dinedepensahan itong wanted na ito dito sa Amerika, wanted ng FBI, nagtatago, nagkukubli, meron pa siyang mga pa-reward, no? At sinasabing tanggalin ninyo ang maskara ng mga tagapagsalita o witnesses ni Hontiveros dyan sa hearing niya in aid of legislation dyan sa Senado. Pinagbigyan kayo lahat. Ha? Nabi ni Robin, kailangan tanggalin ng maskara, face to face, di ba? Naalala nyo yun? Tinanggal, wala, lantad na lantad. Pero yung kaibigan niya, yung tinuturing niyang bayani daw, no, mga kababayan, nasaan? Hindi makapagpakita ng kanyang pagmumuka. Takot na takot, di po ba? Nagtatago sa mga saya ng kanyang mga supporters na nabulag niya. Di po ba? Tama, mali. Kaya mga kababayan, sa tingin nyo, si Kibuloy napakatapang? Hindi. Nandiyan po ang mga defenders niya. Tama po si Senator Coco Pimentel. May mga defenders, may mga BFF si Kibuloy sa Senado. Tignan nyo, dati 5 na. 5 na ang pumirma sa sinasagawa ni Robin. Para siyang nagpi-People's Initiative pero sa Senado lang. Doon sa committee nila, sa Women's, Children, Family Relation and Gender Equality, na kung saan siya ay membro dyan. 11 po sila. Kailangan lang niya ng 8 pirma para ma-reverse yung desisyon ng committee chairman na si Hontiveros na i-contempt si Kibuloy. At pag na-contempt yan, bibigyan na yan ng warrant of arrest. Sabi nga po ng PNP, they are willing to assist the Senate just in case the warrant of arrest for Kibuloy for contempt will be issued. Willing ang PNP because nakapagtupad ng batas yan di po ba? Pero si Robin, pinipigil niya. Dahil anong kadahilanan niya? Mamaya malalaman nyo mga kababayan. No? Sasabihin natin dito, ipapakita natin sa inyo yung kagaguhan nito, yung walang kasense na mga binitawang niyang salita, bakit nangunguna siya na i-reverse yung contempt order ng committee chairman. So sino ba po ba ang mga chairman dyan? Mga members ng committee na yan. Ng Women's, Children, Family Relations, and Gender Equality. Siyempre, nandyan yung committee chairman, si Hontiveros. Nandyan yung vice chairman, si Nancy Binay. Ang mga members, si Villar, si Cynthia Villar, yung mag-inang Villar, 3 na. Huwag muna natin isama si Hontiveros. Yung mga members muna. Si Amy Marcos, si Grace Po, 5 na. Si Robin Padilla, JB Ejercito, si Tolentino, si Rapi Tulfo, 8 na. So, siyam, 2 pa. Sino pa ang kulang natin mga kababayan, yung naiiwan? No? Sino pa bang mga members ng committee na yan? So, ito, yung 2 hinahanap natin. Si Bongo, tama ba? At si Pia Cayetano. 11 sila.
However, base rin po sa ulat ni Robin, nung una, 5 na sila. So, sino yung 5? Diba? Itong larawan na ito, papakita ko sa inyo. Yan, 4 na ang pumirma to oppose contempt order versus Quiboloy. Bongo, kakampiyan ng Duterte at ni Quiboloy. Amy Marcos, alam nyo naman yan, yung sampid. Cynthia Villar, may dahilan siya. Bakit siya pumirma? At alam nyo na, itong gago na ito, na budulero. 4 sila. Ngayon, nadagdagan niya ng isa, si JB. Pero mamaya, malalaman nyo ano nangyari kay JB. Ngayon, si Grace po at Rapi Tulfo nag-said na ng no. They will not sign it. Mabibigla ako pag si Rapi Tulfo nag-yes. Wala rin kwenta siya, di ba? Galit na galit ka nga sa mga biktima ng karahasan, lalo na sa kababaihan at kabataan, mga bata sa iyong show sa RTIA. Tapos, siguro pinanonood nyo yung hearing. May mga minors, may mga babaeng tumistigo na sila ay biktima ni Quiboloy at ng mga kasamahan nito. Bakit papanig si Tulfo? Diba? Common sense. Wala kang delikadesa. Wala kang paninindigan kung ganun ka, kakampihan mo yun. Dahil bakit? Malakas na tao ito? Naniniwala kayong appointed son of God ito? Anong kapangyarihan nito? Ang kapangyarihan nito ay isang kagaguhan. Naloko kayo, nalinlang kayo. Di po ba mga kababayan? Isipin ninyo, bakit itong gago na ito, na marami namang lumabas, na nagpapatunay ng kagaguhan nila, ng paglabag nila sa batas, ng mga kamalian nila sa mga kababaihan at mga minors, yung mga panggagamit, panggugoyo nila sa mga mamayang Pilipino, ginagamit nila para sa pangsarili nilang interes. Sila lang ang yumaman. Siguro nakita nyo na yung mga videos dyan, na kung paano mamilit, manghingi ang mga ginagamit nilang mga miyembro nila. Patunay po yun. Bakit nyo kakampihan ito? Narinig nyo ba yung mga testimonya ng mga biktima at testigo? Kayo dyan. Ang tanging pumunta lang doon sa hearing ni Hontiveros ay si Robin Padilla, among the members. Kasi si Copo Pimentel, ex-officio members yan, hindi makaboto yan. Kasi siya po ang leader ng minority. Ganon din si Legarda, siya ang nasa Blue Ribbon Committee. Si Joel Villanueva naman ay majority leader. Yung iba wala na yan, si Bato wala yan, si Tolentino wala yan. Kayo ba, yung mga bumoto ng yes, ikaw Go, ikaw Marcos, Amy, ikaw Cynthia Villar, ni minsan ba umupo kayo doon sa hearing at tinanong nyo yung mga biktima, mga resource person? Pinakinggan nyo ba yung mga salaysay nila kung may katotohanan o wala? Tapos bumoto kayo ng no? Bumoto kayo ng no to contempt Quiboloy because of what? You freaking idiots. Mamaya malalaman nyo ang dahilan nila. Bakit sila bumoto ng no to contempt to Quiboloy? Si Bongo walang salaysay. Kasi alam nyo naman yan tuta lang yan ng Duterte. Nandyan sila sa Senado para pagsilbihan, hindi ang sambayan ng Pilipino, kundi ang mga Duterte. Pagprotektahan ng interes ng mga Duterte at ni Quiboloy, mga kababayan. Nakakagalit. Di ba? Yung tagapagligtas kuno ng sanglibutan, siya ngayon ang gustong iligtas nitong isang ito. Yung isa niyang kapwa, kriminal din. Di ba may record yan si Robin? Huwag nyo sabihing wala. Even though na pardon yan, at least alam natin, meron pa siya ng record. Criminal pa rin. Diba? Ayun sabi dito sa politiko. Sabihin ko na lang yung title. Son of God Defenders. Yan. Robin, Amy, Cynthia, Bongo oppose arrest of Quiboloy. Sila po. Tatakpanan. Diba? Ito pa, ang masakit mga kababayan. Ano ang sinasabi ni Robin? Unahin natin si Robin sa isa sa mga dahilan niya. Kung bakit ayaw nilang ipaaresto si Quiboloy. Magagalit kayo. Manggagalaiti kayo, mga kababayan. Kumbaga, napakasakit, Kuya Eddie. Unahin natin ito.
Si Amy at si Robin. Ayan po, quote card sa Impact Leadership. Ano sabi ni Robin? Akin pong tinututulan ang naging pasya na makontem si Pastor Quiboloy. Ayan. Ayun yung time na sinabi niya kay Hontiveros. Nagkasundo kami kagabi na pipirma kami pa atras itong contempt order. Okay? So, anong dahilan ni Robin? Ang sabi niya sa politiko, si Quiboloy ang biktima. Quiboloy pa ang biktima? Kung mapapanood nyo yung 34 minutes na press con niya, that is a comical nonsense. Kasi huling-huli mo naman na talagang nagbabayad utang siya. Nais niyang isalba si Quiboloy sa mga krimen na ginawa niya. Sila. The pattern of impunity. Kung kaibigan pala, okay lang. Pero pag hindi kaibigan, sige, go ahead. Di ba naalala nyo yung kulto daw dyan? Saan ba yun? Yung maliit na mama? Di ba? Yung pinakontempt nyo yun. Dahil hindi siya powerful. Wala kayong pakinabang sa kanya. Hindi nyo siya kaibigan. Pero pagdating kay Quiboloy, siya na ang pinakamataas sa batas. Siya ang above the law. And you are enabling him to be more above the law. You are enabling him to be more defiant kasi nandiyan kayo. Bakit? Nagbabayad utang kayo kay Quiboloy. Huwag nyo kaming gaguhin. Huwag nyo sabihin, kaibigan ko si Quiboloy, wala akong bayad utang. Hindi. So, ibig sabihin, pag kaibigan mo, okay lang maski na gumawa siya ng mali. Okay lang na harap-harapan, babuyin niya ang mga tao sa harapan mo. Kaibigan ko yan, pagtatakpan ko. Ganon? E di classic drama pala kayo, napapanood namin sa TV. Kayo. Ha? Kayong mga powerful. Pag isa sa inyo ang gumawa ng mali, ng api ng kapwa, nanamantala ng kapwa, okay lang. Wala akong nakita, wala akong narinig, go ahead. Hindi kita ipagkakanulo kasi kaibigan kita. Pero nasaksihan mo kung paano gumawa ng krimen itong kaibigan mo. Marami ng mga nag-witness, nagsalita, pero pipit bingi kayo. Takip pa ang tenga ninyo. Ni minsan hindi kayo umaten sa hearing na yan. Tapos boboto kayo ng no. Tapos si Robin, what the audacity, ang kapal ng mukha mo. Yan ang dapat sinasabihan ng walang gamot sa kapal ng mukha ninyo. Kayo dapat yun. Dahil ang kakapal ng mukha ninyo, iniluklok kayo dyan ng sambayan ng Pilipino, hindi ni Quiboloy. Hindi mayoryang Pilipino ang 7 million. Di po ba? Ano ang mayorya ng sambayan ng Pilipino? Sabihin yung 110 o mag-ilan ng butante. 65 million to 70 million? Di ba mga kababayan? It's only 10%. Sabihin nyo 70 million. No? Mayorya. It's only 10%. Pero itong mga senator na 4 na ito, tandaan nyo na ang mga pagmumuka ng mga hinayupak na ito. Na pagdating sa isang appointed son of God, tiklop sila, bow down sila. Kasi kaibigan ko, biktima siya, siya ang tumulong sa akin. Ninaapi na siya, naaapi. Ganyan din bang sinabi nyo sa mga resource person na pinatawag ng mga kasamahan ninyo o ninyo sa Senado? Di ba? Ikaw, Cynthia Villar, naghihiring ka sa mga DA. Ikaw, Robin Padilla, naghihiring ka, sumasali ka sa mga hearing ni Bato. Ikaw, Amy Marcos, naghihiring ka sa mga PI na yan. Di ba? O ikaw, Bongo, wala ka palang alam. Wala. Pero nag-iikot yan si Bongo. Pinapabango niya ang pangalan niya. Yung pagpunta sa mga hospital, pag-abot ng ayuda. Nagpapabango dahil re-electionist. Pero, pinapalagpas natin. Makakalusot ba yan sa inyo? Tandaan nyo, ipakalat nyo to. During the campaign, ipakalat nyo to. Yung mga re-electionist dyan, si Amy Marcos at si Bongo, ipakalat nyo yan. Never again. Dito sa mga
defenders ni Quiboloy. Kapal na mukha ni Robin, no? Biruin nyo, nangangalap ng pirma para i-oppose yung contempt kay Quiboloy. Tapos sinabi pa dito, si Quiboloy ang biktima. Ha? Biruin nyo yun. Diba? Biktima daw siya. Paano siya naging biktima, mga kababayan? Sige nga, paano naging biktima si Quiboloy? Paki-explain. Robin Padilla. Paano naging biktima si Quiboloy pa? Siya nga ang nambibiktima, siya ang tinuturo na bumiktima doon sa mga biktima. Na isa siya sa mga gumawa ng krimen sa mga biktima. Tapos sasabihin mo, biktima siya? Ito po, quote card na lang doon sa ng politiko, pero gamitin natin ng impact leadership. May sarili akong dahilan. Ang sarili kong dahilan para sa akin, naging biktima si pastor dahil nilabanan niya ang New People's Army. Yan ang sarili ko, gago! Ano ang relasyon nitong sabihin mong pakikipaglaban niya sa New People's Army dito sa mga biktimang nagsalaysay ng karahasan sa kanila? Sa mga panluloko ng grupo ni Quiboloy diyan sa New People's Army. Ibig ba sabihin, pakawala ng New People's Army itong mga biktimang ito? All over the world? Robin, nasaan ang ganap? Yan ang dahilan mo at sinasabi mong bayani si Quiboloy dahil lumaban sa New People's Army? So, ibig pala sabihin lahat ng mga gumawa ng tama sa isang mali, okay lang. Yung mga lumalaban sa mga ganito, tapos nakagawa ng pagkakamali, nilabag ang batas, okay lang, palagpasin na natin. Paano kung yan ay nanggahasa, pumatay, ng biktima, nanunog, nagnakaw ng hold up? Di ba paglabag sa batas yan? Hindi kasi naman siya, hero siya wag na. Ganon. So binigyan mo lang ng pagkakataon yung tao yun na gumawa pa ulit ng mali. Paano kung nakapang biktima pa muli? Nakita nyo? Ito ba yung senador na niluklok natin dyan sa Senado? Ganito ba ang mga utak ng senador na iniluklok nyo dyan sa Senado? Ganon. Tapos sasabihin niya may separation of church and government. Naglabo-labo na. May hero dahil lumalaban sa bayani sa mga MPA. Tapos may separation of church and government. Bakit? Sinusupil ba ng gobyerno ang karapatan niya? Pinipigilan ba siya? Hindi. Hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ng separation of the church and the government. Ganon. So ibig pala sabihin lahat na lang ng mga nasa simbahan, okay lang kayo, hindi kayo kakasuhan. Wala nang batas sa inyo kasi nasa simbahan kayo. So libre pala tayo. Ako Kristiyano. Ikaw Muslim. Lahat na lang. So therefore tanggalin na ang batas. Di tanggalin na kayong Senado kasi kayo ang tagapagsulat ng batas. Wala na isusulat kasi wala nang batas na ipatutupad. Wala nang batas, di ba? Sabi ng Diyos, do not murder. Do not steal. Do not covet thy neighbor's wife. Di ba? Yung mga batas doon sa Old Testament, do not, maging donut ka, gago. Donut ang utak mo, lemon. Di ba? Sabi dito, you bought a lemon car. Ganyan kami. We put a lemon senator in the Senate. Wala. Wala nang mapipiga. Bulok. Biruin mo, separation of church and the government, hindi mo naintindihan. Ito mga kababayan ng mahirap sa mga iniluklok nating mga senador o mambabatas na walang alam sa paggawa ng batas at hindi marunong umintindi ng batas. Wala. Dahilan mo yan? Dahil bayani siya, dahil lumaban siya sa MPA? Ano relasyon nun? Ano relasyon ng separation of church and the government? Wala. Yung ginagawang hearing ni Hontiveros, even though ako, hindi ko si Hontiveros, kakampi, binababatikos ko yan. Pero this time, hindi. We want to know the truth by
Putting Quiboloy, kung totoo man o hindi, hindi, nagtatago siya eh. Tapos yung mga defenders niya, dahil bayad utang kayo, wag na kayong kasi kung wala kayong utang na loob kay Quiboloy, you will ignore that. Hahayaan nyo ang due process takes its course. Hahayaan nyong lumabas yung warrant of arrest na yan. Tulad ng ginawa nyo sa mga resource person nyo dyan sa Senado. Di ba? Tiklop pala kayo eh. Urong bayad ka pala, Robin eh. Tapos sasabihin niya, hindi daw yung parang, yung nga, nagbabayad utang. Galit na galit po siya doon sa press con niya eh. No? Parang gusto niyang banatan yung nagtanong na reporter. Sabi niya, bilib pa naman ako sa bigote mo. Anong relasyon no? Ang tanga talaga nito, no? Wala. Wala si Robin. Kumbaga, brusko lang. Pero urong bayag pala pagdating kay Quiboloy, mga kababayan. Di ba? Yun ang dahilan niya. Kayo nga, mga kababayan, dahilan ba yun? Para hindi pa i-contempt si Quiboloy dahil bayani siya. Paano siya naging bayani? Dahil lumaban sa MPA? Really? Really? Come on, Guerrero here. Di ba? Sus me. Oh, eto pa, si Cynthia Villar naman. Ano sabi niya? Kaibigan ko si Pastor Q, mabait siya sa aming pamilya. Oh, okay daw, basta mabait sa pamilya ni Cynthia Villar, basta may nagawang mali, okay na, wag na. Basta kaibigan, mabait sa pamilya, yun ang qualities para pagtakpan ang mga ginawang kasalanan o pagkakamali at paglabag sa batas, okay lang, takip mata po sila. No? Ganyan po tayo ginagago ng mga ito. No? Wala po tayong mapapala sa mga ito, takpanan sila. 'Di ba? Kung mababasa nyo lang yung mga komento, mga kababayan, no? Ng mga netizens dito sa mga pinagsasabi ng mga ito, ay nako, ewan ko lang. Kaya dapat tandaan nyo na, no? May nagsabi pa diyan, may nagkomento, basta daw anong sabi nila? Yung basta daw pro-admin, susuporta ng gobyerno ng admin. Eto na nga lang, hindi makapusuporta dito eh. Ano gusto nyo? Okay lang na palayain ng isang kriminal, okay lang na hindi kunin ang kanyang panig. Ha? Basta susuporta kami sa admin. Leche, hindi nga kayo makapusuporta sa Chacha eh. Si Cynthia Villar, hindi pipirma sa Chacha. Si Amy Marcos, no. Si Bongo, no. Oh. Diba? Tapos susuportahan nyo pa sila kung tatakbo sila sa next election. Ay mga gunggong na kayo. Wala kayong sariling pag-iisip para kayong si Robin. Bubu. Ampaw na ampaw. Lemon na lemon, mga kababayan. Diba? Nakakagalit. Diba? O ito, lalo kayong magngit-ngit, mga kababayan. Ipapanood ko sa inyo itong ulat sa PTV. 4 minutes video po ito. Ito na to. Ito, dinagdagan ko lang yung kaninang sinabi kong vlog dahil talagang hindi ko mapigilan habang nandun ako sa loob ng karnabal. Iniisip ko talaga, sabi ko parang ang sarap murahin talaga. PI ka, Robin Padilla. PI ka, Amy Marcos. PI ka, Bongo. PI ka, Cynthia Villar. Ala akong pakialam, maski na matanda kayo. Ano ang paninindigan at prinsipyo nyo? Basta kaibigan? Mabait sa'yo? Inaapi? Bayani kuno? Yung isa tamilmil si Bongo, no? Kasi inchik eh. 'Di ba? Go eh. Go back to China, you freaking idiot. No? 'Yun ang mga qualities para pagtakpan ang isang wanted ng FBI at kakasuhan ng DOJ. Taxpayers money daw ang mauubos dahil sa dami ng mga pinagagawa, may ipapasa na ang DOJ. Dapat sinabi nyo rin yan sa mga ginawa nyong in aid of legislation sa Senado. It is just a waste of taxpayers' money. It is just a waste of your time. Pero hindi. Huwag nyo kaming ululin. No? Hindi na itutulad noon ng mga panahon ng mga dilaw. Pero ang mga galaw nyo ay mga dilaw. So, you get a textbook from the dilawan. No? Na paghahalata po kayo, masahol pa kayo sa mga dilaw. Diba? Biruin nyo, tingnan nyo yung pagbumuka ng kupal na ito. Itong bulaang propeta na ito. Ni hindi makaharap sa Senado, mga accusers niya. Ang tanong, pag na-file ng kaso yan ng DOJ, haharap ba siya? O baka na naman magpapapunta doon ng mga protester? Eh yun na nga lang kanilang rally.
Yung iba nagpro-protesta sa DOJ, hindi pa nga naipapile yung kaso. Gago, di ba? Kung matapang, ba't di siya lumabas? Tingnan nyo to. Panoorin nyo itong ulat ng PTV. Salamat po, no? 4 minutes po. Patuloy naman ang pagkalap ng nalagdaan ni Senador Robin Padilla upang tuluyang mapigilan ang pagpaparesto kay Kingdom of Jesus Christ leader, Pastor Apollo Kibuloy. Yan ang ulat ni Daniel Badalastas. May pinangalanan na si Senator Robin Hood Padilla na pumirma umano para baliktarin ang isinusulong ni Senator Risa Hontiveros na ipakontempt si Pastor Apollo Kibuloy dahil sa patuloy na hindi pagsipot nito sa pagdinig ng Senado sa kaliwat ka ng alegasyon laban sa kanya. Ngayon, dadalawa kami ni Senator Go na PDP laban, si Ma'am Tita Mama Bear, si Villar, tatlo, si Ma'am Gabriela Silang Marcos, pang-apat, at si Super Rider, Senator JB Ejercito. 5 kami. Kulang pa kami ng 3, boss. Pero ilang oras lang ang lumipas, binawi ni Senator JV Ejercito ang pirma. Ayon sa senador, noong una, nagdesisyon siyang pumirma sa objection letter para mapigilan ang pag-contempt kay Kibuloy. Base na rin sa ulat na kumikilos na rin ang Justice Department sa mga alegasyon laban kay Kibuloy. Pero matapos pag-aralang mabuti ang mga testimonya at mga impormasyon, nagdesisyon siyang bawiin ang pirma. Piniliwanag naman ni Padilla ang mga dahilan kung bakit niya inaharang ang pag-contempt sa religious leader. Hindi ito usapin ng kaibigan ko, si Pastor. Parang sa resources ng gobyerno, parang doon na sa isang para masyado magastos ba. Para sa akin, total, andyan ang judiciary, sila talaga ang pwedeng magsagawa ng investigasyon, sila talaga ang pwedeng magbigay ng parusa. Nang tanongin naman si Padilla kung may tulong sa kanya si Kibuloy noong Hatol ng Bayan 2022. Una na yung dasal. Dasal, napaka-importante nun. Doon sa channel niya, sa SMNI, nabigyan niya ako ng airtime na wala akong binabayaran. Yung mga panahon na walang tumutulong sa akin dahil ako naman yung walang pera sa kampanya, wala akong pambayad ng helicopter. Hindi, meron akong pera pero para sa mga anak ko. Hindi ko gastusin yan sa politika, hindi ako naniniwala doon. Yung helicopter niya, pinahihiram niya sa akin. Mas mabigat nga yung akin, hindi lang basta kaibigan. Hindi ko lang siya basta kaibigan. Kumurad ko yan, kumurad. Naniniwala kami sa isang prinsipyo. Pinangalanan din ni Padilla ang mga senador na hindi raw pipirma. Katulad ni Senador Grace po, napakaganda ng kanyang paliwanag kung bakit hindi siya pipirma. Ganon din si Senator Rafi Tulfo. Si Senator Cynthia Villar na isa sa mga pumirma, sinabing matagal lang kilala si Kibuloy. Matagal na raw niyang kaibigan nito pero hindi umabot sa punto na may tulungan sa halalan. During election, pag may affair yung kanilang church, iniimbitan niya ako. At election, hindi ko na siya kailangan sa election. Masasabi po kaibigan ko si Pastor Kibuloy, mabait siya sa aming pamilya. Ayon kay Senator Rafi Tulfo na pinangalanan ni Padilla na hindi raw pipirma, bilang chairperson ng iba't ibang komite, ginagalang niya ang desisyon ni Hontiveros. At sa kabilang dako, karapatan daw ng mga miyembro ng anumang komite na magkaroon ng salungat na paniniwala. Hindi naman titigil si Padilla para makumbinse ang iba pang miyembro ng komite. Kinakailangan niya ng mayorya ng mga senador sa Senate Committee on Women para pumirma at mabaliktad ang contempt order laban kay Kibuloy. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. So yan po, no, mga kababayan. Di ba? My God. Hindi lang yan nung dahilan niya, mga kababayan. Nakakapangit-ngit talaga, di ba? Nakakagalit. Walang matibay na dahilan para gawin niya ito. Ang nakikita talaga natin, no, nang sinasabi niyang hindi daw dahil sa kaibigan niya si Kibuloy, yung po ang totoo. Kung hindi pala sa kaibigan mo si Kibuloy, bakit mo pinapaatras itong contempt?
bayad utang sa tulong sa'yo ni Quiboloy? Kung hindi ayon, ano pala? Ano? Ang sabi niya, it's a waste of resources of the government. Kasi nandyan naman na ang DOJ. Sila na ang bahalang gumawa ng proseso. So therefore, sinasabi mo sa amin, you are nullifying now the very action of any Senate committee na gumawa ng hearing in aid of legislation. Di ba? Sa lahat ng mga nakikita nyong may gumawa ng mali. Dapat wala ng Senate hearing kasi sinabi niya na nandyan naman ang DOJ para gumawa ng ganyang proseso is just a waste of money. Di ba? Yan ang sabi niya. So yun ang isa talagang totoong dahilan. Hindi siya sa kaibigan ko, hindi sa nagbabayad ako ng utang, kundi hayaan na ang DOJ kasi may proseso na. Hindi mo yata naintindihan, hindi ka yata nagre-research. Tulad po ng sinasabi natin dito, the Supreme Court gave their decision regarding the Parmali sa ganun ding kaso. Sa ganyang sitwasyon. Sinabi ng Supreme Court, may karapatan ang Senate na maggawa ng ganyang in aid of legislation hearing at also they have the power to contempt para mapersa yung resource person na pumunta doon sa hearing. Basahin mo yun. Huy! Kung may mahusay kang mga researchers, makikita nyo yan. Yung simpleng vlogger nga lang na si Coach Jared, nakita niya yan. Kayo pa kaya na may mga resource person? Sino ang resource person naming mga vloggers? Di ba? Kung may kapitang vlogger sa mga politiko, baka yun. Kami wala Ang resource namin ay ang mga news, itong mga social media. Pero kayo dyan sa Senado, you have all the time, you have all the resources, money, manpower. Bakit hindi nyo ma-research yan? Ordinaryong mga vloggers tulad lang namin ang nagdidibang sa inyo. So kayo, paniniwalaan nyo yun? Let the DOJ do this thing? So therefore, sasabihin na natin dito, sasabihin ko na, dapat wala nang mag-aid hearing in aid of legislation sa Senado or Kongreso. Halimbawa, itong mga kapulisan, yung mga kulto-kulto dyan, yung kulto ni Quiboloy, huwag nyo nang imbestigahan. Ipunta na lang sa DOJ. Let the DOJ, the NBI, the police, tama ba, NBI, ang mag-imbestiga at mag-file ng kaso. Wala na. Wala nang gagawa ng in aid of legislation because it's just a waste of taxpayers' money. Kasi meron naman na tayong DOJ na siyang gagawa niyan ang mag-iimbestiga. Tama, mali. Di ba base doon sa sinabi niya, doon sa aking pagkakaintindi? Di ba? Dahil lang sa kakaprotekta nila kay Quiboloy, kung ano-ano na ang nasasambit nila. They cannot give us the rational, the true na dahilan kung bakit nila gustong ipa-atras ang contempt order ng chairperson ng Women's, Children, Family Relation, and Gender Equality na si Senator Risa Hontiveros. Hindi sa kinakampihan natin dito si Hontiveros dahil siya ay ako'y kumakampi na sa Dilaw. No, kakampihan ko siya kasi gusto kong malaman kung totoo yung mga aligasyon kay Quiboloy. Pero iba po ang mga sinasabi nila. Bayani siya dahil lumaban siya sa MPA. Kaibigan ko siya, mabait siya, inaapi siya. Yun lang ang mga dahilan ninyo para i-atras ang contempt? That's nonsense. That's bullshit. That's irrational. Huwag nyo kaming lokohin. Di po ba? Hindi makatotohanan yung mga dahilan ninyo. Si JB Ejercito, nag-back out kasi na-find out niya. It will also kill his political ambition in the future. Tama, mali. Itong mga pumirma na ito, si Bongo, si Aimee na re-electionist, that's a political suicide. Si Cynthia Villar, baka magre-retire na lang yan pag natapos ang termino. Itong si Robin, one and done yan. One and done. Never. Aimee Marcos, never. Maski na Marcos ka pa. Bongo, never. Paepal ka lang dyan. No, wag mo kaming lokohin, Bongo. Senator Villar, mayaman ka na, bilyonaryo na kayo, stop. No, mag-stop na. No, ako na magsasabi, stop na. Kaya si JB, napagtanto niya yan.
He saved his political career. Si Rapi, kudos kay Rapi. He's respecting his fellow chairperson. Okay lang. Si Grace po, hindi sinabing lang pero hindi pipirma, that's good. Antayin natin yung iba. Sino? Si Pia Cayetano, si Nancy Binay, si Mark Villar, silang tatlo pa di ba? Di ba? 4, 5, 8, 9, 10, 11, tama. Tatlo pa. Pero wala na yan. Ubus na yan. Bakit? Kasi kung 4 lang yung pumirma at pipirma yung tatlo, kung pipirma silang tatlo, wala na, 7 lang. Ang kailangan ni Wonderful Tonight na Budilero ay 8. Si Dibang pumirma, si Bilar, si Go, Marcos, at siya, 4. Ang nag-quit, si JB, no. Si Grace po, no. Si Rapi, no. 7 na. Si Risa Hontiveros, yes yan, siya nga nagbigay. Sinong nawawala? Si Nancy, Binay, Cayetano, and Bilar. 11 lang sila. Kailangan ni Robin ng 8. Wala na. Pegi yan. Contempt will be issued. Warrant of arrest, ihanda na natin. Tapos sinasabi nilang magkakagulo. Sige, subukan ninyo. Why not? Coconut. Try it, dude. You tried it. Saka tingin niya kasi high and mighty siya eh. Diba? Paano naging mabait yung gumawa ng pagkakamali? Amy Marcos. Marcos ka pa manam din. Totoo ka ba talagang Marcos? You are so despicable. Robin Padilla, you are despicable. Si Cynthia Villar, Madam, the same. Bongo, the same. You are only protecting what? One person ni hindi nyo man lang dininig yung mga hinaing ng mga ginawa ng kahayupan, kabalbalan, kagaguhan nitong sila Quiboloy. Bagkus ano sinabi nyo? Bayani siya dahil lumaban siya sa MPA. Mabait siya, kaibigan ko, matagal na siya sa pamilya namin, mabait siya sa pamilya namin. Inaapi kasi siya, yan ang sabi ni Amy Marcos dahil ang dami na SMNI whatever. Si Bongo na Tamilmil tulad ni Sara Tamilmil. Inchiki. Diba? Kita niyo yung mga dahilan, lalo nung tatlo? Bongo wala, zero. Hindi makapag-elaborate yan, tulad yan ni Sara, Tamilmil yan. Yung tatlong dahilan nitong tatlong gago na ito, katanggap-tanggap ba sa inyo? Para para maiurong ang contempt? Kayo, buboto ba kayo na i-atras ang contempt o ituloy ang contempt kay Quiboloy? Sa tingin nyo ba mabait si Quiboloy? Sa tingin nyo hindi credible yung mga witnesses at mga biktima niya? Lalong-lalo na yung bata na 17 years old pa na dinismiss yung kaso sa Davao. Diba? Ganon ang takpanan. Nasaan yung histisya dun sa minor na yun nung time pa siya, na minor siya? Tapos sinasabi nyo dahil gawa ng US? Patunayan ninyo. Nagawa ng foreign body yung pangsusupil kay Quiboloy. Ganyan kayo eh. Pag kayo nako-corner, dinideflect ninyo. Para lang kayong mga inchik. Ang daming dapat gawin para sa sambayan ng Pilipino. Ang inaatupag mo, Robin, ay para protektahan ang sinasabing appointed of Son of God. Kung appointed Son of God siya, bakit mahirap pa rin tayong mga Pilipino? Bakit ang Pilipinas ay napakahirap pa rin? Bakit marami pa rin mga landslide, mga bagyo? Bakit hindi niya maprotektahan ang bansang Pilipinas kung mahal niya ang bansang Pilipinas at ang kapwa niya Pilipino? Kung totoong appointed Son of God siya. At kung totoong nagpunta na siya sa langit at bumaba lamang siya, nandun siya, meron na siyang mansion doon. Nasaan ang patunay? Dapat nag-take pictures ka nung nandun ka sa langit, Quiboloy, para paniwalaan ka namin, para sabi namin, hoy wag, appointed Son of God yan, wag niyong i-contempt, wag niyong arestuhin, okay lang yan na manggahasa, kasi yan ang sabi sa kanya, gagahasa siya ng 7 virgins. Putik na yan. Diba? Di ba nagtataka? Naniniwala pa rin kayo sa kanya? Bulaan yan.
Unang-una, violator yan ng banal na kasulatan. Ilang beses natin sinabi dito, sabi ng Diyos, sundin ninyo ang nasa pamalaan. Diba? Nandyan yan sa mga kasulatan. Binigay na aral ng Panginoong Jesus. Pero hindi masunod ni Quiboloy. Kasi bakit? Appointed son of God ako eh. Mas daig ko ang mga propeta. Mas daig ko ang Holy Spirit. Madaig ko pa nga si Kristo eh. Ganon. Kung daig mo pala si Kristo eh, patunayan mo sa amin. Ba't hindi ka rin magpapako sa krus at mamatay ka at mabuhay kang muli? At nakita namin nag-a-ascend ka sa heaven. Wala eh. Yun na lang sinasabi niya. Napipindutin niya daw yung vibrator ng mundo. Meron bang vibrator ang buong mundo? Ang sangkalangitan? Wala. Bulaan na eh. Diba? Yung sinasabi niyang stop, stop. Now, ikaw ang napa-stop o nasaan na kapangyarihan mo? Kung kinalulugdan ka ng ama, nasaan na? Wala. Dahil ang ama mo ay yung nandun sa lupa. Yung ito. Si Prime Minister ni Baal, yung ama niya. Di ba nakakagalit mga kababayan? 4 na senador. Gustong iurong ang contempt. For what? Di ba? Injustice po yan sa mga biniktima ni Quiboloy. Hayaan na lang daw yung DOJ. O therefore, wag na kayong mag-hearing dyan. Useless din ang mga hearing nyo. Ikaw ba to? Wag ka nang mag-hearing dyan sa mga kapulisan. Itakbo mo na lang yan sa DOJ. Ikaw, Rafi Tulfo, wag mong dalhin yung mga kaso dyan sa RTIA at sa Senado gagawin mo. Dalhin mo yan sa DOJ. Kasi yan ang sabi nito, si Kupal, na meron naman tayong DOJ na gagawa ng mga yan. O ba't ba kayo nag-waste ng taxpayers' money? Why do you have to waste your time as senator for that? Nothing. It's useless. Yan ang sabi ni Robin. Ginamit lang natin yung sinabi niya. Yung di po ba? Buti pa si Ejercito nagising kasi alam niya. Nagmamatsyag, nagmamanman, naglilista na ang sambayan ng Pilipino. Ilang buwan na lang, malapit nang mag-file ng mga kandidaturang mga yan. Pero si JB alam ko hindi pa yan dahil kakapanalo lang yata niyan eh. No, pero itong si Amy Marcos, si Tambalina at Sigo, di natin alam pero wag na lang kayong kumandidato. Ikaw ba to? Wag na. Matutulad na lang kayo sa mga dilaw. Pero wag naman sana kayong magluklok diyan ng dilaw. Dahil wala rin din yung mga yan. No? Lalo lang din tayong masasadlak sa kangkungan. Pwede po ba? Pwede ba? Sila Nograles, si Migs Nograles, yung mga batang congressman na mas may malawak pang kaalaman at totoong may alam sa batas kaysa katulad nitong si Wonderful Tonight, kaysa sa katulad ni Bongo, tulad ni Amy na mga walang alam. Si Bato wala, puro pasikat, wala. No? O yan lang po mga kababayan, nakakapagngit-ngit eh. No? Biruin mo, hindi tayo mabigyan ng totoong dahilan bakit kailangang iatras o hindi ipatupad itong contempt? Bakit? Wala ka na bang ibang trabaho dyan sa Senado? Robin Padilla? Wala ka bang ibang komite na ikaw ang chairperson? Di ba? Wala eh. Mapuro lang utak eh. Di po ba? Hayaan mo, let the course do its thing. At tingnan natin kung kung talagang inosente si Quiboloy, he can defend himself. Bakit may mga rally kayo? Bakit may mga defenders kayo ng mga lawmakers, ikaw Robin? Sige nga, pag-isipan nyo. Yung mga ordinaryong mamayan nga na pag-aalaman na yan. Hindi sumisipot, wala. May tinatago yan. Hindi kayang harapin yung mga biktima, guilty yan. Di ba sa aming mga ordinaryong mamayang Pilipino? Yung iba nga na pinatawag nyo, pinakontempt nyo, pero lumitaw sa Senado eh. Pero si Quiboloy, hindi. For what? Magkakagulo? Kayo lang nagsabi nun. Kayo lang. Kasi bakit? Enabler kayo ng kagaguhan eh. Enabler kayo ng katarantaduhan, lalong-lalo ka na Robin. Wala ka sigurong ibang trabaho sa Senado kundi yan lang. No? You have a lot of time in your hands to do this freaking thing. To do this idiotic, comical action of yours. Pati panalita mo, yung dahilan mo,
Saan mo kinuha? Sa burak. No? One and done ka na, hindi ka na makaulit. People already decided. One and done, and you're done. Diyan sa political mo, you already have your political suicide. Kaya kung sino pa yung boboto ng no to contempt kay Quiboloy, antayin natin yung tatlo. Si Binay, si Cayetano, at si Villar. Pero, meron pong 7 days si Robin. Ang 7 days niya matatapos ng A12. Kung dun sa A12 after 12, wala siya nakuwang 8, ligtas po yung tatlo. Ligtas po yan. Si Binay, si Cayetano, at si Villar. Ligtas sila. Kasi tinatawagan daw niya si Mark Villar, no answer. Oy, alam na siguro. Mag-isip-isip ka, Mark. Mag-isip-isip ka. Si Pia Cayetano, ako, bilib po ako dyan kay Madam Pia. May utak po yan, may sense po yan. No? Madam, siguro i-ignore mo na lang yung call. I-ignore mo na lang, madam. Wag na, please. Ano ba? Re-electionist ba si Pia Cayetano, mga kababayan? Wag naman, kasi ako po, ginagalang ko po si Madam Pia, no? Ako po, bumibilib po ako dyan sa baba na yan. Kung meron naman po siyang nagawang kalokohan, let me know, no? Yung matindi. No? Eh, hindi ko po alam kung re-electionist ito. Ay, wala na. Ano na siya? Hindi na siya magre-re-electionist kasi nagsimula siya 22... hindi. In office. 8 years na pala siya. Wala na siguro, mga kababayan. Hindi ko alam eh. Re-electionist ba siya? Ha? Kailan ba siya kaya pakiano nga ako, mga kababayan. Wala po kasi ako idea, di ba 6-6 yan? 2 term lang tapos pahinga. 12 years, di ba sila? Oh, tama po ba? Kung 6, di ba 6? Tapos re-electionist. 2 term eh. So, hindi ko alam kung ano siya. Maybe. Oh, pero hindi ko pa alam. Kaya kung re-electionist ka, Madam Pia, wag na. Ignore. Si Nancy, mukhang hindi na yata, no? Kaya pwede siyang mag-yes or no. Pero pag nag-no ka dyan, ha? No to contempt kay Quiboloy, di ka na makaulit maging senador o congressman. Nagbabantay po ang taong bayan, nagsusulat, no? So, tantay natin yung tatlo. Eh, kay Madam Pia, ay okay po. Pero kay kanyang utol, no okay. I'm not okay. Kasi si Boy 10K number 1. Top 1 po nga siya. May medalya nga po si Boy 10K. Pala absent. Pala late. Pasensya naman po, Madam Pia, ha. Eh, ako wala pa naman ako nakikitang malaking issue kay Pia. Pero, ginagalang po natin. Sana wag na. Yung kayong tatlo, wag na. Basagin na natin ang trip ni Wonderful tonight. Yes to contempt. Yes to warrant of arrest. Kasi aapat lang sila. O ngayon, yari kayong apat. Kumbaga, nagsulat na sa wall. Sabi ni Quiboloy. Yung pala yun. Yung diba sabi niya, nakita ko sinulat sa dingding. Yung pala yung apat. Nung nakita nung anak ni Nebuchadnezzar daw, may sinulat ang kamay ng Diyos sa dingding. Yung pala yun. Padilla, Go, Marcos, Cynthia Villar will vote no to contempt. Your names already been written and will be flushed to toilet. O kayo po, mga kababayan. Ayan. Para lalo kayong magngit-ngit. Ha? Ito po, sa impact leadership. Itong impact leadership, ang daming nakukuha dito eh. Ayan tingnan nyo yung tatlo. Yan. Ha? Hindi ko napapakita mukha ko. Tignan nyo. Ayan Ha? Senators defend alleged rapist. Ayan. Sulat nyo na yan. O kayo po, mga kababayan. Ano pong masasabi ninyo? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.